Good afternoon, everyone. My name is Alice from Bacolod City. Kanina pa ko gustong tumayo, no? Because I was from the church also na every Sunday we used to praise Jesus talaga. Pagka may maganda o may masama mang mangyari, we have to praise Jesus because buhay kami. At nandun kami sa venue na yun to praise Jesus. At isa sa pinakamalaking blessing na yun. At today, sabi ko, gusto ko munang makinig sa lahat ng mga sasabihin, sa lahat ng mga praises na nandito. And yung nasa likod ko, yung parang inutusan ni Jesus na tumayo ka. You used to do this sa Bacolod. Bakit hindi ngayon dito? So, may nakita ako dito, no, na sa Psalms 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Saan siya nakatira? Sa ating mga worship. Doon siya nakatira. Doon sa church namin, may isang young people kami na nagsasabi na dream na nilibot na siya ng Panginoon doon sa langit. At sinabi sa kanya na eto yung mga magiging bahay nyo. Yung mga bahay was made of gold. Lahat ng mga gemstones na mga mahal dito sa lupa, yun yung mga bahay natin doon. At yung lalakaran natin was a pillar of gold talaga. So, habang naglalakad daw sila, nagtanong siya sa Panginoon, asan yung bahay mo? Gusto kong makita. Kasi yung mga bahay namin was made of gold. Ano pa kaya yung mansion mo? Tapos sabi ni God sa kanya, ipapakita ko sa iyo, pero wag mo kong pagtawanan. Pinakita ni Jesus sa kanya, eto yung bahay ko. May haligi na, pero hindi pa nakatayo. Tinanong niya, Lord, bakit yung mga bahay namin purong gold, yung sa'yo hindi nakatayo? Ang sagot sa kanya ni Lord, kasi hinihintay ko pa ang mga worship at praises nyo sa kayang tatayo. Yun yung sabi ni Lord sa kanya. And for my own experience, no, I was enjoyed that for 5 years. First kontrata ko, hindi ako nakauwi when namatay yung tatay ko. Yun yung isa sa pinakang masakit na pangyayari sa buhay ko, no? Na as a OFW na gusto mo lang makatulong sa pamilya. Although na may pamilya ako, although na hindi ino-obligate sa akin ng parents ko na tumulong. But then again, I have the urge, no, na tumulong kasi wala ako o wala sila. Pero nung namatay yung tatay ko, sinabi ko sa employer ko na gusto kong makauwi. Kasi parang kahit man lang sa kahuli-hulihang pagkakataon, makita ko siya. Pero hindi inalaw sa akin na makita ko siya. In short, hindi ako nakauwi, pero nakapag-send ako ng tulong through my employer na din. No? Pero question ko si God doon. Sabi ko, Lord, anak mo o alam ko. Pero bakit ganito na inalaw mo na nawala yung papa ko na hindi man lang nakita. Tapos, sabi ni Lord sa akin, makikita mo siya in due time. Yung wala ng sakit na nasa life na. But then again, no, sa church namin, sa lahat ng tao doon, sa lahat ng tao, hindi na sa Bacolod, but within buong Pilipinas, sabi sa akin ni Lord, tignan mo yung mga kasamahan mo dito. Sino sa kanila yung nakaapak, kung nakapunta man lang sa lugar kung saan ako nabaptize? Sabi niya, wala. Ikaw lang yun. You are blessed. So sabi ko, hindi pala porket pinagkait sa'yo yung isang bagay, ay hindi ka na niya mahal. Hindi porket na may ginuha siya sa'yo, hindi ka na niya mahal. Lahat ng bagay na nangyayari, there's a reason. So parang sabi ko, ay oo nga, no, I'm still blessed na sa dinami-dami ng tao sa simbahan namin,
ako lang yung nag-iisa na naka-witness o nakakita man lang sa lugar kung saan ka naglakad, kung saan ka binaptize. Parang feeling ko noon, nung time na yun, na pumunta ako doon sa Jordan River, parang, alam mo yung nakita mo yung, iba yung feeling eh, na alam mo yung ano doon, history doon, ibang-iba yung feeling. Tapos sabi ko, I was blessed and I was favored na makapunta doon. So, above anything, kung may nangyari mang hindi maganda at maganda, we still have to praise the Lord. Kasi lahat ng bagay, at the end of the day, it's our victory. Habang tayo ay humihinga, victory pa rin yun para sa atin. At for the 2 years na mawawala tayo sa Pilipinas, claim the victory na walang mangyayari sa atin. Tapusin natin yung kontrata natin in Jesus' name. Amen.